Dumami ang mga kaso ng child sexual exploitation sa internet sa Pilipinas nitong 2023 at pinangangambahan ng mga eksperto na mas dumami pa ang parehong kaso lalo na kung hindi mababantayan ang mga hakbang para tugunan yan sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa loob lang ng isang taon, umakyat sa 2.7 milyon ang natanggap na ulat tungkol sa child sexual exploitation sa internet sa Pilipinas ng National Center for Missing and Exploited Children o NCMEC ng Amerika noong 2023. Ang mga ulat, ipinapasa naman nila sa ating Department of Justice. Ito po yung mga leads or mga tips na eventually nagiging kaso po. Yan yung hinahabol ng ating gobyerno. Pero nangangamba ang isang child rights organization na dumami pa ang mga biktima. Lumabas kasi sa pag-aaral nila na lumilipat ang mga kabataan sa mga hindi sikat na online platforms para hindi sila ma-monitor ng kanilang mga magulang. Right now, it's high time for all of us, from parents to schools, to look into these non-mainstream platforms. Pinakamaigi pa naman ng patnubay ng magulang ay sa PNP Anti-Cybercrime Group. Sa ngayon, hindi anya nare-report ang lahat ng child abuse online. Katunayan, 5 insidente pa lang ang isinumbong sa kanila mula nitong January 1 hanggang February 10. Marami tayong nakikita na binibigyan ng gadget ang ating kanilang mga anak para lang hindi maingay, pero hindi naman alam ng mga magulang kung ano ba yung mga pwedeng sites o anong mga link na pwede nilang pindutin at doon sila dadalhin. Sabi ng isang telco, tumutulong sila sa pamamagitan ng pag-block sa mga di kanais-nais na content. Mula June 2021 ay 1.6 million websites na ang na-block nila. Mula June 2024 naman, may 1 milyong attempts para i-access ang mga abusive sites ang hinarang. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.